Hey yo, what's up guys? Nagbabalik kami. Ako nga pala to si Tito Banjo with Yo, ako nga pala si Alan Guzman aka Mr. Malumanay. Shoutout sa Peace of Mind, shoutout sa GRA, shoutout sa mga Temple Street. Yeah. Hello, ako nga pala si Francis M. Yo, this is Kuya Mobini. Shoutout sa Wild Dog, sa Fellas. Yeah. Lester. Grove Malaya, Ligabenyo represent. at eto nga pala guys ang After Shift Talks. So guys, bago natin to simulan, pakilala muna yung kasama natin ngayon, no? So pare, Lester. Mga pala si Lester. Galing lang Ligab. Basilan of the North. so ganito nga pala pare, bago tayo mag-start dito sa mga topic natin ngayong araw. Share nyo naman kung kamusta ba yung linggo nyo ngayon sa weekend. Kamusta isang linggo nyo sa trabaho, sa bahay, sa buhay. Ganun. Ako kasi happy lang talaga ako eh. Happy lang, di ba? Grind sabay happy lang, pre. Grind lang tayo. So kayo, ano bang mga pinagkakabalahan nyo ngayon? Ano? Ako tamang tinda-tinda lang din, ganun. Kayo? Grahams, di ba? Maha. Ayusin mo. Grahams. No, kailangan pala pare. Baka akala nila kung ano eh. Legal tayo ha. Ayo. Oo. Per grams no, pre. Per tab 'yon. Okay kayo guys. Ano? Okay lang. Yung ganun pa din. Same pa rin. Grind pa rin, alam mo 'yan. Trabaho lang. Kailangan natin kumita. Ikaw pare, kamusta naman yung yung isang linggo mong isang linggong pag-ibig? Yeah pa ako noon. Chillin' like a bilin. Nasa second floor lang. Si Frances naman, kamusta naman si Frances? Asan ba yung Okay lang naman ako. Ito, kumukota. Okay lang. Kumukota, tas pag-uwi, higa, tulog, edit ng mga video dito. Ayun. Direct. Ayo, ganun pa rin naman. Trabaho, pamilya. Ayun. Gumagawa ng hobbies, nag-games, gumagawa ng music. Same shit. Yun lang aking pare. So ito nga pala guys yung topic natin ngayon, galing pa rin dun sa team natin. Shoutout nga pala dyan, Team Amazon, TL Step, QA Lovely, QA B. So ito yung unang tanong, pre. Gaano kahalaga yung behavior sa workplace? Maganda to. Sa akin, sagutin ko na rin. Ako na nagtanong, sagutin ko na rin. Ako kasi pre, yung behavior ko pre, wild. Nagsimula na ako ng bawal ako mapanisan ng laway, dinudura ako kasi. Hindi halata. Oo, pero pag wala akong katabi, pumapasok ako sa alam mo, para ka nagzo-zone. Oo, nandun ka lang sa napopokus ka sa work, napopokus ka dun sa may task mo. Yung big lang may alter na tugtog sa. Oo. We are elect. Ate, asin lang mousepad. Sigaw ka pa ng gano'n, no? Hindi, pero yung behavior para sa akin, mahalaga yan. Lalo na kung good yung behavior mo, focus ka lang sa work mo, focus ka sa task mo. Yun, importante yung kasi tinitignan din ng mga heads yun. Yung, okay to. Focus siya sa task niya. Maganda yung productivity niya. Doon sila tumitingin eh. Kung makulit ka, tapos hindi mo pa napagagampanan yung task mo, parang negats ka na sa kanila, ganun, di ba? Kaya sa akin dapat mahalaga yung good behavior sa workplace. Tsaka yung paggalang na lang din sa mga nakakataas sa'yo. Sa mga heads. Hindi lang basta kumukota ka, medyo parang tataas na rin yung tingin mo sa sarili mo, hindi ganun dapat. Tingin sa taas, paa sa lupa, pare. Oo. Sagot-sagot yun. Hindi. Hindi naman. Pag nasa katwiran lang, di ba pare? Kaya ano bang... Sakto lang. Kaya ano bang... Pag may stiffneck ka, pre, ganun ka lang. Paa sa lupa, ganun. Kayo, ano bang thoughts nyo dun sa
yung yung good behavior sa workplace. 'Di ba merong ano diyan? Parang may nabasa akong kasabihan diyan eh. Yung ewan ko kasabihan 'yun. Yung 'di ba, yung skills get you hard, but behavior help you stay and grow sa company. Kasi kapag maganda yung behavior mo sa workplace, madali kang pagkakatiwalaan ng mga heads eh. Mas mabibigyan kanila ng proyekto kasi alam nilang inaasahan kanila, alam nilang kaya mo. And madali kang matuto at mautusan kasi buo na yung tiwala nila sa iyo. Kumbaga pare ko, kumbaga kusang ibibigay sa opportunity, hindi mo na kailangang hingin, ano? Oh. Kasi meron na silang tiwalang nabigay sa'yo, saka alam nilang kaya mo. Kung may ganong kang behavior. So, yun sa akin, napaka-importante ng behavior sa trabaho. Makaka-build ka ng relationship pa. Lalawak yung connection mo. So, maraming opportunity na magbubukas para sa'yo. Anong klaseng relationship ba yan, pare? Hirap yung relationship na yan. Basta yung relationship nyo lang sa tao, huwag nyo palalalimin. No? Mahirap yun lalo na kung may asawa na kayo sa inyo. Baka bumaon daw. Oo, tama naman yun. Mahilig mo ang trabaho, wag ang katrabaho, di ba pare? Yes. Mm-mm. Pwedeng sabay para motivated ka lalo, no? Hindi, joke lang. Joke lang. So, ikaw, Pare Lester, anong thoughts mo dun? Kasi isa din to, balagbag din to, kagaya ko. Share mo nga sa amin kung gaano kahalaga yung good behavior. Ay, yung good behavior para sa akin, ano kasi siya eh. Hindi siya katulad ng process eh. Hindi siya katulad ng process na natututunan. Kumbaga, yung good behavior is aura na natin yun eh. Para dala-dala mo na yun. Pero syempre, ayun nga, andun pa rin yung dapat pag nasa trabaho ka, professionalism, ganon. Kailangan hindi mo dalhin yun kasi sinabi sa atin dati, 'di ba? Na wag natin dadalhin yung mga rants natin sa buhay. Kapag trabaho lang, ganon. Gayun yung ano ko sa kanya. Kaya kahit sa liit-liitan na tao dun sa kumpanya, kailangan nating kailangan pantay-pantay kung ano yung pakikisama, talagang maging be kind, sabi nga. Parang i-mirror mo yung energy na binibigay niya sa'yo. Ganun. Okay. Yung sa taong maliit, pre, literal na maliit ba yan? Position lang. Baka ako yan Ay. Alay. Ayan. Sa akin naman, yung good behavior. Masaya na talaga yun eh. Bahay pa lang, dapat alam mo na yung tama at mali, di ba? Kasi kapag dinala mo yung maling ugali mo yan sa office, hindi ka naging professional, mawala ka rin agad. Ganun lang naman yun. Kaya dapat maging mabuti ka sa tao. So yung sa akin, gano'n lang din naman. Doon nga yung good behavior is papasok yung pagiging professional mo. Yun. Shoutout sa mga sa mga katrabaho ko dati. Yung behavior ko hindi maayos eh. Pangkali pa rin eh. Yeah. Pero lang, alam nyo na yun. Wala na akong masabi tungkol sa good behavior. Hindi kasi ako good eh. Sa totoo lang pre. Pero yun, over time natutunan ko rin naman na magaslow ako tol, ito kuwento ko sa trabaho kasi medyo magaslow din talaga yung ugali ko dati. Hindi ko alam siguro nadadala ko yung ko dito sa labas. Then siguro sa industry na rin na meron ako kasi dati mga naranasan. Baka yun din. Pero naayos ko naman natutunan ko na yung good behavior kahit papaano. Ako hindi rin naman ako good minsan eh. Madalas pa nga, daldal talaga. Hindi, yung sa paggalang, yung good behavior sa akin. Magalang talaga. May dadagdag lang ako. Yung sa paggalang is, 100%. Laging magalang to. Pantay tumingin sa mga, kaparehas kong nasa laylayan ng lipunan. Yun lang, didagdag ko lang. May misinterpret. Good behavior din naman ako sa tingin ko. Madaldalan talaga ako, malakas ako man trip minsan, pero sa
Sa paggalang sa mas nakakataas, pare-pares pantay-pantay lang yung tingin sa lahat ng agents, sa ganyan. Ganun naman ako. Siyempre, nandiyan pa rin naman yung kailangan mo talagang pakita kung sino ka. May time na kailangan mo pakita kung sino ka, di ba? Ilabas mo yan. Ilabas mo yan. Wag, no. Wag na. Tama na. So, ganito. Move on tayo dun sa may next na tanong sa atin, pare. Ito, ay, Pero may tatanong ako saglit Nagpag-usapan na lang din natin yung behavior. Ang behavior ba is ugali, ano? Ugali. Pare, kayo ba? Ito kayo ba is magkaiba ba yung ugali nyo sa work saka yung ugali nyo ugali nyo sa work, ugali nyo sa bahay, tas ugali nyo sa mga tropa nyo? Magkakaiba ba yan? Ako sa tingin ko personally tingin ko ako yung sa akin magkakaiba Magkakaiba ko sila ituring o sa labas, no? Tapos ganito yung sa work is 'di ba sa privacy. Yun nga. Then yung mga sa family ko, ito yung mga ugali ko na pwede lang makita ng mga katrabaho ko. Meron din ako ugali na dapat ko lang ipakita sa pamilya ko. Meron akong ugali na dapat sa mga kaibigan ko lang. Tapos meron ako ugali na akin lang. Yung basically para meron akong 4 personalities ba ganun. Bali 5 nga kasi meron din akong personality sa social media. Tingin nyo, anong take nyo doon, pare? Para sa akin kasi oo Ako iba-iba talaga. Iba yung kulit ko talaga kapag yung kasama ko yung tropa ko. Sa loob kasi kailangan maging professional ka doon. Kailangan yung alam mo yung may limitasyon ka di ba? May parang may ka doon, may boundaries ka doon Sa akin iba-iba talaga. Sa tingin mo pre, ikaw, ilan yung parang behavior mo ba? yung sabihin natin sa personality. Pag sa bahay iba din Pag parang 5. Kasi sa trabaho, sa bahay yun nga, sa pamilya. Pag yung tropa mo kasama mo, tas yung pansarili mo lang. Pag mag-isa ka, ganun may napipila ako ganun Oo nga, kulit nga nung ganun na tanong. Iba-iba pala, may iba-iba pala tayong masyado sa trabaho kasi masyadong kailangan mong maging professional dun Hindi ka dapat balagbag dun, hindi ka kaya pag kasama mo yung tropa mo, di ba? Parang may OnlyFans ka sa mo. May mga ipapakita ka lang din na dapat sa'yo lang. Nagigets ko yun, yung sinasabi mo, yung sa OnlyFans. That may pinapakita ka lang na sa akin, madami din akong behavior. Unahin natin doon sa pare. Sa trabaho. Kagaya nga sabi ni Bossing, kagaya nga sabi ni Boss Nico, Boss Jervin. Professional. Yung dapat ay pakita mo, professional ka. Pero minsan, lumalabas din yung pagiging makulit. Royal. Ilabas ang kulit. Pero, mas makulit ako pag kasama ko yung tropa. Yung legit na tropa, iba yung kulit, iba yung vibe check mo. Iba yung vibe check. Iba talaga pagka vibe check mo yung tao. Tapos, sa pamilya naman, alam naman nila yung behavior ko dyan. Alam na nung asawa ko yan. Toyoin talaga ako, pre. Tsaka strict ako, pare. Ngayon, palatawa ako, tignan nyo. Strict ako pag, for example na lang yung halimbawa kumakain. Ayoko nang tayo sa lamesa, pare. Ganun ako Ayoko nang na-interrupt yung pagkain. Halata naman sa katawan. Si Mira nga din nagtataka na sa akin Mas pa daw ako. Mas babae pa daw ako sa kanya. May mga ganun naman tayong personalities, di ba? Tapos yung sa personal kasi, dapat din talaga yung personal mo. Meron ka rin talagang sarili dyan kasi. Kagaya ko pag mag-isa ko, hindi ko pinapakita sa iba, nanonood ako ng minsan. Huwag mo ipakita, pare. Hindi. Ay, sorry, hindi. Hindi, sa pansarili naman kasi dati pare, may pagka-emo din ako Alam mo yun, yung music lover, tas minsan, nandyan na yung mga ganun, you'll never change. Mga ganun, tas eyeliner na ganun. Marami din ako, siguro mga 4 lang sa akin, ganun. Madami pa rin. Kasi iba yung iba yung personal, iba yung sa tropa, iba yung sa trabaho, pero pagdating sa iba rin. Kasi iba rin na may papakita mo sa pamilya, walang ganun ka pa rin.
pakita mo na sumisedi ka sa Gedli, hindi na tama yun, di ba? Yung personality mo na ganun, yung pagiging, yung ugaling kalye ba kung tawagin, pagkasama yung tropa, dapat hindi rin ganun sa bahay, dapat hindi rin ganun sa workplace, di ba? Kaya sa akin, siguro, 4, ganun. 4. Oo. Parang may take ako dun sa mga personalities na ganun eh. Kaya talagang dapat lang mag-set ka ng, dapat may segregate mo yung mga personalities mo. Kasi kapag, kasi pag papasok ka sa trabaho, we came from the street, gumaganon ko, kokotongan ka talaga dun. Konyat ka. Oo, konyat ka dun. Pag ganun mga, pag professionalan, dapat yun lang naman yun. Ay, ikaw, Bossing Frances, parang pasensya na kayo guys, medyo naantok yata si Boss Frances. Kaya naubos mo na ba yung kape mo, pare ko? Oo, busy si Derek eh. Madami siyang ine-edit at saka meron pa siyang ano. Sa akin, konti lang naman yung personality ko. Tahimik. Sa umpisa. Hindi, tahimik ako sa bahay namin. Tapos sa labas, ito, nakakapagdaldal naman na masyado. Kasi ilan lang kasi sa bahay namin. Dalawa lang. Kaya hindi ko gano'n nalalabas doon yung kulit ko, ganun. Tumbling, ano. Tapos naman, sa trabaho, syempre, professional ka dapat doon. Pero may konting kulit pa din. Syempre, kasi kapag puro seryoso kayo doon, walang mangyayari. Walang tatagal sa inyo doon. Kasi, pangit na nung ginagawa mo. Pangit pa nung ginagawa mo. Wala na, puro pangit. Ayun, iba ako ng personality kasi minsan sa church, di ba, nag-church ako. Nag-church ako. Kasi parang yung kulit ko na na hindi ko pwedeng idala doon kasi kailangan natin yan. Ayun lang naman. So masasabi talaga natin na depende talaga sa kaharap yung behavior and personalities natin. Siguro yung maiano ko na hindi siya pare sa pagdadamit ay. 'Di ba hindi ka naman pwedeng magpunta ng casa na nakapang summer outing ka. 'Di ba? Hindi ka pwedeng pumasok sa simbahan naka yung sando, ganun, tas may yosi ka. Hindi, joke. Siyempre, ilulugar mo din yung pananamit. Oh. Tama nga yun sa pananamit. Ikaw, Kuya Banjo, ano sasabi mo kayo, Ano kayong personal Superman pare? Nasa labas yung brief eh. Oo, di ba? Kahit saan siya magpunta, kahit sa football field niya yun pare, simula yung aeroplano, nasa labas yung brief eh, no? Batman ay nag-belt pa. Oo, di ba? Ay, si Batman ba? Si Batman tsaka si Robin. Pero maiba tayo, next topic tayo. Next topic. Yung maganda to, pre. Anong feeling mo pag kasama mo sa trabaho yung ex mo? Oh, di ba? Sa akin, hindi ko pa kasi nasubukan eh. Hindi pa, nag-resign. Ay, hindi. Hindi ko pa nasubukan, pero may mga nakikita akong ganun eh. Di na natin medyo parang ang awkward pag nakikita ko. Dati ganun. Pag nakita mo sila ngayon halos di magkatinginan di magdadampian yung mata sa mata eh. Talagang ilang na ilang eh. Dadaan yung isa sa kabila, yung isa sa kabila Ikaw pare, may masasabi mo doon kasi parang may sinasabi ka diyan. Gusto kong sabihin eh. Parang di cut mo na lang yun. Ayun lang, professionalism. Yeah. Paano makikita yung parang di nagbiba makas ng galawan. parang hindi kayo parang and then may papasok pa rin yun yung topic natin kanina. Kumbaga dapat pag lang din, professional lang din. Pero no hate sa mga magjojowa dun sa Siyempre, kumbaga ganun talaga yung buhay. Pero kasi kung ako tatanungin kung paano ba yung makikita ko yung ex ko doon sa trabaho, chillin lang, ganun. Kalikat mo Kalikat mo daw matulog. Ayun, nakikita.
Napapaisip ko yun. Pag lalaki ako sa akin, napapaisip ako. Kunyari, ex ko. Tangina to. Ayaw kang, parang ayaw kanya ng pansinin ay. Parang, parang hindi, biba pa kasi yung nangyari. Walang nanal sa puwet. Pero pag nagkatinginan daw kayo nun, boss, sabi niya yan eh. Sino ba yung kausap ko nun na ganun? Pag na, di ba, ex mo pare, nakita mo. Nagkatingin na kayo. Pag tumagal daw yung tingin nun. Toot! Hindi. Meron pa daw spark yun pare. Ako kasi hindi ko naranasan yun eh. Kasi para sa akin lang naman kung magjojowa ka dun sa work mo, parang magiging hadlang din siya para magampanan mo ng tama yung trabaho mo. Di ba? Magiging siya. Imbes komportable ka na makipag-usap doon sa mga katrabaho mong babae, parang may pader pare. May laser yun. Tangina mo, bakit nandiyan ka? May kausap ka dyan. Yung ganon. Oo, pre. Kaya ayoko ng ganon. Tsaka, Parang agree ka. natry ko yan, pre, kasi naman sa akin, nung nag-aaral ako. Oo, sa school. Talagang normal naman na yun, di ba? Oo. Kasi normal na sa yun eh, di ba? Sa mga eskwelahan. Nandun pa rin yung ilangan, tapos siraan yun. Oo, syempre kikwento yun sa mga Oo, tangina yung singit to ng itim-itim, kala mong atay. Ganun, di ba? Magkwentuhan sila, di ba? Oo. Tapos kwentuhan niya, isa may patis, ko yun. Ay, di wala yung bato, diba? Hindi, gano'n na lang. Cut mo na lang to, Derek. Hindi, pero, may ilangan talaga. Pero sa workplace, hindi ko pa na-try. Ito, si Frances. Na-try niya na eh. Oo. Hindi pa. Hindi ko pa na-try. Kasi kapag pumapasok ako sa trabaho lang. Trabaho lang ako kasi hindi kasama yung mga ganyang landian na ganun dapat, di ba? Ganun dapat kasi ako hindi ko pa na-try. Hindi ko alam pero sa namin, hindi ko na lang sasabihin kung saan. Nakakasama namin. Pero kapag maayos naman kayong nagkausap, hindi lang yung siraan, 'di ba? Ang pangit ng ganun kapag siraan kasi minahal mo naman dati. 'di ba? Idadagdag lang ako doon. Ikaw nga siguro kung hindi magiging masama yung ganun kapag meron kayong proper communication, parang maayos yung pag-iiwalayan nyo. Kasi hindi kayo magkakailangan sa loob. Ba't namatawa ka? Ayun nga, hindi kayo magkakailangan, maayos yung pag-uusap nyo. Kasi kapag pangit yung hiwalay nyo, talagang hindi maiwasan yung toxic. Lalo na yung mga nananakit ng babae, 'di ba? Ayaw ko yung ganun eh. Negats yun, pre. Negats yung ganun. Akala mo bakla yun eh. Parang physically. Ayoko yung nananakit ng babae na ganun. Kasi sipin mo, babae yung nanganak sa'yo, 'di ba? Sa matres ka nang galing ganun. 'Di ba? Tapos mananakit ka ng babae, 'di ba? Mali naman 'yun. Talaga. Yun. Agree ako doon alam din ng asawa ko yun, hindi ko siya sinasaktan. Physically Pero pag magkaaway kasi kami, hindi mo maiwasang masaktan siya emotionally. Pasok sa isip ko. Oo, di ba? Pwede mo naman saktan, di ba? Isip niya eh. Pare, may dagdag lang ako dyan. Yung nananakit ng babae, counted ba yung nananabunot, pare? Yun nga rin naisip niya. Konektado tayo. Pwede yun, counted. Ay, hindi. Iba na yun, pre. Yung babae yung nananakit na nun. Pares na kayo magsasabunutan nun minsan, di ba? Mauna ka, ganun. Ay, minsan mauunan siya, pre. Ganun. Oo, ganun. Pero ikaw naman kasi pag ganun minsan eh. May dadagdag ako dun sa sinabi ni Francis. Talagang sobrang tama yun. Pero syempre, kahit sa lalaki din naman, di ba? Kung halimbawa, may nakikita din, kumbaga, Yung nananakit niya. oo, parang dapat respect each other, ganun. Hindi yung kokotongan, taka mo kasi, ganun, parang ganun. Parang nakakawala ng respeto yun sa pagiging lalaki, pare. Pero may
Yung mahirap doon, ano, nasa public kayong, tas gaganunin ka ng babae. Ayoko yung ganun. Bounce ka na lang pagka ganun. Kasi hindi ka na nire-respeto di ba? Kung naipakita niyo yun sa maraming tao, paano pa kaya? What if kung dadalawa lang kayo? Di ba? Tsaka mapapasok nga rin pala yung ano dito, yung sa gender equality. Kahit nasa public ka, tingnan nyo sa mga napapanood natin. Kapag nananakit yung lalaki ng babae, 'di ba agad rumeresponde agad yung iba. Tapos kapag babae naman yung Mabilis yung action, mabilis yung action kapag babae yung naargabyado. Tapos kapag lalaki naman yung sinasaktan, tatawa pa yung iba, 'di ba? Ay pare, napanood ko yan. Gaganon pa sila, 'di ba? Kahit hindi nila alam yung mga yung istorya, backstory. Parang napanood ko yung sinasabi. May mga gumagawa kasi nag-experiment sa social experimentation, may tawag doon sa ganun. Social experiment. Nung yung babae pare, daming mga bystander na umaawat doon sa lalaki. Pero nung yung babae yung nananakit ng lalaki, ano bre, tatawanan pa nila, ngingitan lang, dadandaanan lang nila, di ba? Sakit dun, tinulungan pa yung babae. Oo, yung biglang. Yung babae pa yung tinulungan. Oo. Hindi nila alam yung babae pala yung ano, may kasalanan ng lahat. Bakit? Oo, yun pala yung kwan. Pero yun nga, about doon sa sinabi ni Boss Francis, agree din ako doon na wag tayo mananakit ng babae. In any circumstances na lang din siguro, emotionally or physically, iwasan din natin. Kasi, yun nga, sila yung nagluwal sa atin. Madali din silang masaktan, madamdamin din sila. No? Pero nung na-realize ko yun sa gender equality, pre, tama ka din no? Nasa tao din. Tsaka kung talaga namang yung meron kasing case pre na yung kagaya sinasaktan yung lalaki, battered husband ko tawagin ba yun? Binater ba yun? Binabatter pagka bartek na gano'n. Palaman. Hindi, pero may mga ganun. Sa tulpo nga pare, may napanood ako ng ganun dati, lalaki sinasaktan ng babae. Oo, may mga ganung cases talaga. Yung lalaki yung sinasaktan ng babae pare. May case na ganun dati, panood ko sa tulpo yun, yung binubugbog siya. Pero hindi siya lumalaban kasi nga mahal na mahal niya. Saludo ko sa mga ganong klaseng lalaki. Salud. Kasi minsan kahit yung alam mo pagod talaga, 'di ba? Pagod na doon. Tas pagdating mo ganun pa yung SME mo pala. Magaling na control niya yung emotional niya na emotion niya na hindi siya manakit, no? So, ang dami lamok. May tanong ako dyan. Nasubukan nyo ba na saktan ng babae? Kayo? Personally? Ano ang kwento nyo dun mga pre? Sa akin medyo private kasi nangyari yun eh. Private issue ng namin dito talaga. Pare yung nito lang yun. Alam mo asawa ko yun pare. Alam mo ginawa ko, pinapababa ko siya noon. Bubunggo ko talaga yung motor ko pare. Yun nasaktan na talaga ako. Talagang nakita ng SME ko noon, umiyak talaga ako pre. Kasi hindi ko siya kayang saktan ay. Hindi ko kayang gumante. Oo, nangyari sa akin yun. Sorry siya ng sorry. Siyempre ako naman, parang alam mo tayo, pag nasaktan tayo, di ba, hindi naman kaagad sa atin okay agad. Physically ba? Tama. Emotionally pare. Pero sa physically, hindi pa ako nasaktan ng asawa ko eh. Pinapalo ako minsan pag masyado na ako magantil. Talagang maharot ako eh. Ganun. Namamalo din naman ako minsan pre. Sa tuwet nga lang. Hindi, pero nung nasaktan ako ng asawa ko na yun talaga. Ngayon, yung asawa ko na yun. Nung nakaraan pa yun. Tangina pre, talagang tahimik ko nun. Hindi talaga kaagad naging oras lang na may binilang eh. Na nagdamdam ako. Kasi ganoon naman ako, hindi ko naman pinapatagal din. Kasi baka mamaya siya din naman yung makaramdam ng lalaki lang din yung gulo. Dapat okay ka na lang din. Pero bigbigay ka lang din ng time sa sarili mo para mag-heal kahit mga 1 oras lang. 2 oras, intindihin mo na lang din. Isipin mo na lang yung good side kung bakit nangyari yun. Ganon. Wag puro negats na, tangina, ba't kaya ganito? Siguro ganito tingin sa akin. Wag ganon. Wag ganon yung magiging mindset mo. Dapat positive lang, di ba? May dadagdag ako dun sa naranasan ko siya physically tas emotionally. Nasupot pa ako nun eh. Supot pa, high school ako. Ganun, parang white knight kasi ko nun eh. Yung white knight, yung kahit na, di ba? Ayun, alam ko sinampingil ako dito eh. Dito ako tinamaan. Tapos sabi niya na, wala kang mararating sa buhay. Puta ka na. Ganun. High school ako nun.
ayun, siya kasi pinili ko eh. Tapos, yung pala, nagkamali ako ng landas na, iba na pala yung landas na yon. So, ayun, yun, pero naging karma ko din siya. Tinitignan ko siya as karma ko. Pero, ayun, maano din na naranasan ko yun, gano'n. Kasi doon ako natuli ng pangalawa. Ayun. Malalim yun ah. Pero maganda yun pare. Payo ko lang sa'yo nun, dapat nung bata ka pre, mas ahead sa'yo. Sugar mommy ba? Ganun. Hindi, joke lang. Kasi sila yung mas nakakaintindi na, yung minsan maganda rin yung mas ahead yung babae pare. Kasi medyo mas mature sila, mas kumbaga magaguide ka rin nila kung paano dumiretso, hindi lang Pero may nakikilala akong ganun na. Yung bata, hindi naman sa batang bata yung mas matanda ako pero yung isip niya. Oo, siguro sa sa karanasan din. Sobrang yung niya, naging open yung isip niya, yung mindset niya. Magaling nga, ikaw eh. Mas matanda pa ako dito, ako ganoon eh. Siguro sa naging buhay niya dun. Ang lupit. kanina ko pa ito iniisip to pre, 'di ba naging topic natin yung lamok? Oo. Nilalamok ka tayo. Oo, nilalamok kasi tayo pre. 'Di ba? Isipin mo, 'di ba dati nga yun ginawa nga nilang pang stencil yung lamok, 'di ba? Nag-uusapan natin, 'di ba? Pang stencil yung lamok. Yung ang tawag doon, yung Dalmatian yung lamok pare, yung may mga dat na puti. Naisip ko, kakagat pa kaya tong mga to pag ang ginawa mong katulchongki. Hindi kaya tawa na lang sila ng tawa, no, 'di ba? O food trip sila. Lalo ka daw pupudripin nun pare. Nasa dalawa lang yung LT o FD sila, ano pre? Ay, FT sila. LT or FT. Pag FT sila, tapos ka talaga. Gulat ka rin, no? Isang binti mo na. Iba na yung kulay ng lamok nun. Green, yellow dapat. Hindi, naisip ko lang, gawin mo kayong pausok yung ano, toot, di ba? Ano kayo, tatawa kaya yung lamok o ikaw lang yung tumatawa ba nilalamok ka? Ano ito? Pare, mahirap doon. Naririnig mo na rin siya. Nag-uusap na, sige, putrip ka lang. Bes, ang naririnig mo, di ba pag may lamok, marinig mo sa ting, ganon. Ganon na sila, tadaan sa'yo. Tapos ngayon, wow, LT ka, gano'n, lilingunin mo ka ngayon. Kulit na. Na-imagine mo yun. Tamang dudes ka na hindi ka pa rin busog dyan. Tara, maglo-load pa ako. Yung mga gano'n. Isang binti mo ipanay. Oo. Di ba? Kanina ko pa iniisip yun habang nandito tayo, di ba? Embe solo trip ka lang, meron ka ng ka-trip pare, wag ka ganun. Solo baliw ka lang Solo, oo. Kaso dumami yung tropa mo, mga lamok pa, ganun. Oo. Iniisip ko lang. Pero ito masingit ko lang. Yung meron kasi nakapagtanong sa akin nito about to sa work. Labas lang doon sa mga question natin ngayon. Parang off topic. Off topic lang. Pero about sa work din siya, dito lang din sa atin, sa work. Bakit kahit gaano ka kahusay, pag umalis kami kapalit ka kagad? Maganda. 'Di ba? Oo. Kahit gaano ka kagaling, pag umalis ka or inalis kami kapalit ka kaagad. Pero may yan. Pero hindi siguro yung hindi ko na lang tatawag yung kapalit. Siguro may kapalit ka pero hindi yung ganun talaga yung sa'yo. Parang wala na silang mahanap na katulad mo. Tumpak pare. Ano lang? Same but difference nga. Same position lang yung pinil niya pero hindi niya na-feel yung hindi niya kayang punan yung kung ano yung May skills talaga na. yung skills mo hindi niya kayang tapatan ganoon ano. No, ang tingin ko naman doon kasi yung kumpanya hindi sila pwede basta-basta mawala ng tao kaya always hiring, 'di ba? Hindi sila yung position mo hindi pwedeng mabasyo ganun. May dagdag ako dyan, pre. Siguro, ito sa ipaliitin natin halimbawa sa company yung sinabi mo, ba't napapalitan ka agad, di ba? Siguro, kahit gaano kakahusay. Siguro, parang sa na lang pare, i-example mo na lang yung makina, di ba? Yung makina, di ba may mga gears yan.
halimbawa is nag-wear off ka na, ano ka na, sira ka na. So, halimbawa, nagka-age ka na, kailangan mo na siyang palitan para magdire-diretso yung cycle ng company. Siguro ganun lang din. Ganun lang din. Oo, tama nga. Yung ibig sabihin hindi na yung parang yung productivity mo hindi na kagaya ng dati, ganun ano. Medyo na bumaba na ganun kasi nga parang sa age nga, ganun. Parang nawawalan na ng talent. Oo, parang ganun nga lang din. Yung nag-wear off ka na. Pero ano meron naman dyan na mga nagbibigay din para mga tungkol sa mga loyalty ganun. Pero yun talagang yung talagang reality ng buhay is kailangan ka talagang mapalitan. Kasi syempre hindi naman nga nila hindi ka naman main character, hindi naman hihinto ang mundo para sa iyo, 'di ba? So kailangan yun nga, dire-diretso ang cycle natin kasi kung hindi yan magtutuloy-tuloy, saan tayo pupunta, 'di ba? Walang permanente sa mundo. Walang permanente sa mundo. Talagang betlog na lang din naghihiwalay ngayon, pare. Paghiwalay niyo yung betlog niyo, ipakita niyo, bibilib ako sa inyo 'di ba, dalawang bilog pre. Pag nag-split na ganun yan talaga. Hindi, pero sa akin naman tingin ko, pwede din pumasok diyan yung behavior. Okay. Kasi kung nga, galing-galing mo, pakahusay mo, pero hindi naman maganda yung behavior mo, pakikitungo mo sa katrabaho mo, sa heads mo, ganun. Possible din talaga na kahit gano'ng kagaling, meron kagad kapalit pag natanggal ka. Kasi minsan sa kumpanya, ang mas gusto nila is yung... Kaya kung magaling ka, pero wala kang behavior. Oo, pare. Kung magaling ka, tas wala ka namang behavior talaga na hindi ka magtatagal, para tas hindi ka rin mag-grow. Oo. Parang, ayun, kaagad ang mangyayari is sumakay ka kaagad sa parang high horse ba kung tawagin yan, yung di ba? Siguro yun. Oo. Ayun. Tsaka wag mong isipin na magaling ka. Oo. Kasi meron talagang mas magaling sa iyo eh. Kahit saan wag mong isipin na mas magaling ka kasi kapag inisip mo na magaling ka, hindi ka mag-i-improve talaga. Parang mangyari diyan, stack up ka na lang kung ano yung knowledge na meron ka. Hindi ka na nag-grow, hindi ka na natututo, no? Kasi iniisip mo, magaling ka na, ayaw mo nang i-enhance yung knowledge na nasa iyo. Di ba dapat lagi ka lang nasa baba. Ay, hindi naman sa baba, siguro sa sakto lang. Parang yung sa kanta lang ni Looney, yung kahit anong taas mo na titingala ka pa rin, gano'n. May dagdag lang ulit ako dyan, pare, yung sa ano sinabi mo kanina? Yung hindi ka na mag-grow. Siguro pare dyan, maganda rin dyan na yung halimbawa palibutan mo yung sarili mo ng mas magagaling sa'yo. Mas maganda yon, 'di ba? Kasi tayo na ka doon, ma-check, mari-reality check ka doon na puta hindi ikaw ang pinaka dito ka lang dito. Oo, maliit ka pa. So mas maganda nga yun, magi-improve ka pa. Sabi yun ni Snoop Dogg eh. Ako gusto ko yun kasi kakainin ko lahat ng knowledge nila. Di ba? Kumbaga para kang Leon. Di ba palagi yun yung bansag ko sa Amazon? Maraming Leon dyan. Yung sa Leon? Ikaw paliwanag mo nga yun. Bakit tinawag mo kasing Leon? Tinawag ko kasi Leon yun kasi yung parang siya yung nasa top yung pinakamadaming ticket ay mga Leon ka na ginaganon nasa top ka ng Poche, tapos yung mga ko pag natataasan ay mga hyena lang ngayon. Pagkain lang. Pagkain lang. Pero yun nga, di ba? Hindi naman sa pagtataas nung pag-aangat nung trabaho natin, mahirap siya sa mahirap, di ba? Kaya siguro nabansagan din tayo ni Boss Lester na Leon. Pero ko dun pare, langaw ako eh. Kung kanino ko tobing dumadaldal ako pare. Pare tingin ko okay din yun eh kasi di ba langaw. Pare lagi ka nandun sa dash shit. Kung sino yung dash shit doon nandun ka, di ba pare? I-take ko doon pare. Andito ako sa pare, otolapit din ako sa good shit eh. Oo. Kung sino yung good shit yun nalalapitan ko, tas gaganunin ko sa tenga yun hanggang sa Paano?
Pero pare-pares tayo, hindi ko kota pag gano'n. Pero ako pare, sabi ko nga dito kay Boss Jervin, pare, hintayin nila ako. Dumadaldal pero kumokota. Ngayon, kayang-kaya ko na pare. Oo, yun ang sinasanay ko. Hindi ko sinasanay na magpakalugmok sa trabaho pare. Sinasabayan ko ng kuwela kasi para mag-enjoy ka, hindi yung pagka pumasok ka sa zone nag-zone ka sa trabaho mo yung na parang nag-momentum ka tapos mararamdaman mo yung pagod pre pero pagkatabi mo ako hindi pare. Yung magkakatabi tayong tatlo, yung sabi ni Kuya Lovely, mag-joke ka nga eh ka. Tae. Tae. Ganun lang. Ang random pare, tawa kami ng tawa. Ano yan? Paano yan? Tae. Yun, stress na stress din tayo nung time na yun, di ba? Naghahabol din tayo nun. Actually, nagtitiket na nagtatanong. JB. Sabi, Jervin, sabi ko. Di ba, SA nga ano? Jervin, sabi ko. Ano na yung ganito sa return to ganito? Nakaganon. Nagtatype pala. Nagtatanong eh. Eh, paano magaya ng huddle pare? Paano magaya ng huddle yun? Tatayo yun. Dalawang kamay dito sa may cubicle, parang ganun. Tara, huddle na tayo guys, pero nagtitikit pa pala siya. Hindi, joke lang. So, ano lang. Pero halimaw talaga siya, pre. Siya ang literal na leon sa atin. Meron ngayon sumasabay pare, pero tingin ko, hyena lang yun. Hyena. Si JB talaga ang literal na leon. Kasi dati kahit magkamali siya, pre, sinanay niya yung sarili niya, nag-hustle siya. Oo. Bilib nga ako dun eh. Oo, dati ano. Ito na lang sabihin na lang natin na hindi pa siya ganun ka ano dati. Pero yung bilis niya, yun na siya, yung bilis niya ngayon. Consistent siya. Ngayon, nasanay niya na yung parehas niya yung dalawa, yung quality saka ano. Yung mga ganun yung mga taong nakakabilib talaga. Hindi yung may nakita nga mga ako ngayon sinasabi, hyena ba yun? Hyena yun. Kakagat ka sa leon. Leeg tama mo bay. Sasanay din yun. Oo. Hindi, mas maganda yung kasi nakita ko naman doon, kaya sinabi kong katatakutan yun balang araw as an agent. Kasi pare, hindi siya takot magkamali, tapos consistent yung speed niya. Oo. Yung quantity niya is consistent. At the same time, ini-improve niya yung quality. Kaya ngayon, Kasi sa ilalim ng desk may keyboard yun. oo pare. Kahit nga sa bulsa ba yun? Sa bulsa. Sa jacket. Sa jacket. Nagulat ako pare dun sa panel ng motor niya may keyboard. Para mag-open. Gago eh. Click yun pre, may pindutan talaga. Oo, may pindutan yun. Hindi, pero yun, shoutout sa Boss JB. Napakalupit mo. Yun, dati pa lang talaga nabibilib na kami sa'yo nung academy pa lang no pre. Bilib na kami sa'yo nun. Double. Tumatlo pa. So ito, ikuan nga natin yung yung naging topic natin nung nakaraan. Ha? Sige. Oo, paalam muna. Babalik kami. Peace.